Hello everyone! Welcome back to another video! Hi! As you've seen my husband earlier next to me, yes po, andito na po tayo sa Germany! At yes, successful po yung family reunification visa application natin. Kaya, on this video, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga requirements, mga ginawa ko upang maging successful yung FRV natin. Are you ready? And you know guys, ito yung video, ito yung reaction ko nung natanggap ko na yung passport ko at it has visa already. The moment of truth. Kita na to kung approve ba itong visa o di. Oh my God, ano ko visa? Ayan. So, kung gusto nyo rin na makatanggap at ma-approve yung family reunification visa ninyo, I have a very, very friendly offer. I can assist you with that. You can email me on this or message me on Instagram and we will talk about it. I'm so excited to help you guys. Finally, we will make your dream come true. Kaya, yan. Message me. Alright, back to the topic. Ano-ano nga ba ang mga requirements, mga papel na dapat ninyong i-kolekta, i-compile, para nang sa ganon ay maisumite ninyo kapag kayo ay nag-apply na for family reunification visa. Makikita nyo ang lahat ng ito sa official German Embassy website, manila.diplo.de. Ayan. So, una, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang requirements kapag ang partner ninyo, ang husband ninyo, or ang wife ninyo is a German national. At pangalawang parte ng video na ito, ano nga ba ang mga requirements kapag gusto nyo ring ma-reunite with your family here at sila ay Pilipino. Para sa family reunification to spouse or asawa, ang asawa ninyo ay German, i-secure nyo muna yung passport nyo. Kung wala pa kayong passport, yun yung unang bagay na gagawin niyo. Tapos, one print of your duly filed and signed application form. Guys, yung application form, you have to fill in that online at pagkatapos nyo maisulat lahat ng mga impormasyon, make sure it's true, then you can download this paper. Okay? Kailangan nyo rin ng 2 biometrical passport photos. Yung isa, ikip ninyo. Yung isa, kailangan ninyo itong i-glue sa application form ninyo. Next, visa fee, 75 euro. Pwede ninyong bayaran ito via cash. Pro tip, kailangan ninyo mag-secure ng exact amount na 75 euros. Convert natin yan sa Philippine money. 4,937.82 cents. Para mas madali, make sure na you have 1,000 pesos, 100 pesos, 500 pesos at mga coins sa wallet ninyo. Kasi kapag hindi exact amount yan, hindi yan tatanggapin. Mahahassle kayo, bababa ulit kayo doon, maghahanap kayo ng exact amount. Bawal sila magbigay ng pera like coins sa inyo. So, dapat exact amount talaga yung i-prepare ninyo. Kailangan nyo rin, ito yung medyo mahirap, pero kaya nyo yan. Legalized birth certificate issued by the Philippine Statistics Authority. Should the birth certificate be unreadable, please submit also your birth certificate issued by the local civil registrar. So, ayan. Kapag ang inyong birth certificate ay medyo malabo, it is advised na dalhin nyo rin yung LCR ninyo. Yung local civil registrar copy ninyo. Yung ibinigay ng munisipyo or ng city hall sa inyo. Just to compare na ikaw talaga yung tao na yun. Ito rin, your legalized marriage certificate. So, kapag ikinasal kayo dito sa Pilipinas, kailangan ninyong ipa-legalize yung marriage certificate ninyo. Kung nga ba i-legalize yung mga PSA, katulad ng marriage certificate at birth certificate, may video ako dito sa channel ko, kaya you can check it out. Para mas clear, kung kayo ay ikinasal dito sa Pilipinas, ipa-legalize nyo ay inyong birth certificate, marriage certificate,
at ang iyong senomar. At dahil kasal na nga kayo, ang resulta na matatanggap ninyo ay semar. Dahil magkakaroon na kayo ng record sa PSA na kayo nga ay naikasal na sa German national na ito. Klaro? Next, kapag kayo naman ay ikinasal sa ibang bansa, mostly Hong Kong or Denmark, kailangan ninyong ipalegalize yung senomar ninyo. Senomar, Certificate of No Marriage. Kahit na ikinasal kayo sa ibang bansa, ay kailangan nyo rin kumuha na wala kayo or wala ang pangalan ninyo sa record ng mga ikinasal dito sa Pilipinas. At kailangan nyo rin dalhin yung marriage certificate na natanggap ninyo sa bansa kung saan kayo ikinasal. Para mas klaro, kapag kayo ay ikinasal with your German partner sa ibang bansa, ang mga bagay na dapat nyo ipalegalize ay birth certificate, senomar ninyo, at dalhin rin ang inyong certificate of marriage na inyong natanggap sa bansang kung saan kayo ikinasal. Nakuha? And if you are divorced abroad and you are a Filipino national, kailangan ninyo ng foreign divorce court order. Kailangan ninyo ito. Well, we all know that in the Philippines, walang divorce. Pero kapag kayo ay ikinasal sa ibang bansa noon at pwede ang divorce sa bansang ayon, kailangan niyo yan ipakita. Please also submit your marriage certificate of your previous marriage. And if you are previously married sa Pilipinas at annulled na kayo, kailangan pa rin ninyong ipalegalize yung marriage certificate ng previous marriage ninyo with annotation na it's already annulled. If you were a widow, kailangan nyo ng legalized marriage certificate of your previous marriage din and legalized PSA death certificate of your deceased spouse. Nakuha? Next, kailangan ninyo ng A1 certificate from an ALTI, Certified Language School, like Goethe Institute, USD, TELC, TESDAF, ECL, not older than 1 year. Ayan, kailangan talaga makakuha na kayo ng A1 certificate at makumpalin nyo lahat ng papel within 1 year. Kasi kapag expired na yan, medyo magkakaproblema kayo sa embassy. From your spouse, if your spouse is German, copy of identity card. If your spouse has EU nationality, copy of residence permit card. Kapag ang partner ninyo ay German citizen, kailangan niya mag-provide ng copy, photocopy of his or her identity card. Kung siya naman ay nakatira sa Schengen part or part ang country niya ng European Union, pero nakatira siya sa Germany, kailangan niya magbigay ng copy of his or her residence permit card. Okay? Good news nga pala para sa mga spouse ninyo na German national, hindi na kayo required na magbayad ng 75 euros or yung sinabi ko kanina na 4,000 plus pesos kasi nga yun yung benefit ninyo as asawa ng German citizen. And finally, if tapos na kayo na makompile lahat ng napag-usapan nating mga papel, ay handa na kayong isubmit ito sa German Embassy Manila sa Makati. Magbibigay ako ng another tip. Pwede kayong kumuha ng appointment in advance for your German Embassy interview. Ngunit siguraduhin nyo lang na bago ang araw na iyon ay kumpleto nyo na ang lahat ng mga dokumentong pinag-usapan natin kanina. Or, guys, pwede rin na saka pa kayo kukuha ng appointment sa German Embassy for your interview kapag natapos mo na lahat ng mga napag-usapan nating dokumento. So, it's all up to you. Ayan. Sa next video na ito ay isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga requirements kapag ang partner ninyo dito sa Germany ay Filipino citizen.
Kasi yung video medyo mahaba na, kaya gagawa na lang tayo ng isa pang video, okay? If you have questions, you can comment. If I am not busy, I will surely go through it and answer your clarification. I hope this video helps. And paalam!